Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin yung September 28 to October 4. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Hindi ka lang na intro ko tsaka ko. Maraming salamat sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Ang dami mong tao. General reading to kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Kayo pa rin na makapagpapabago ng ng destiny nyo wala sa baraha, wala sa sino man, kayo at kayo lang. Okay? Yung best nyo is Libra, Virgo, and Pisces. Yan, mayroon tayong ganon. May lalaki na malapit sa'yo. Maring kuya mo, karelasyon mo, kapatid mo, or connected siya sa'yo, no? Na maaari magkakaroon ka ng questioning, pag-uusap, quarrel, warrant. Yan, kung sino man siyang lalaki na to. Magkakaroon kayo ng pag-uusap. Maaring susuportahan, bibigyan mo siya ng pagmamahal, o bibigyan kanya ng pagmamahal. Pwedeng ganon. Or andun yung situation na there's a romance na maaring may tao na nakakaramdam ng love sa'yo, no? Itong tao na to is, maaring ito is kilala mo na talaga siya sa iba sa inyo or nagkaroon ka ng connection sa iba sa inyo, gano'n. Or vice versa, kung babae ka, kung lalaki, di babae. Pero lalaki na dito eh. No? And siyempre, ang sabi dito is, kailangan mo daw lakasan yung loob mo. Focus to your purpose. Kailangan sa'yo is sigla. Mag-focus ka daw at kailangan mo daw mag-focus sa mga main concern mo o yung kailangan mo rin manindigan, kumbaga, no? Kailangan mo din manindigan, mag-actions to your desire, ang sinasabi dito, or magkaroon ng kasiyahan in life. Don't be stagnant, no? Kailangan sa'yo is focus to a positivity, or sa iba dito is wag na mag-extension. Kumbaga, finish the unfinished situation. Ano ang sinasabi dito? Kailangan mo talagang wag kang mahatak na nakaraan. O wag kang mahatak na o ma-manipulate ng sitwasyon mo. Kumbaga, this is a time to end yung situation na yon, and this is a time na kailangan mo na mag-action to your desire and manindigan ka. Yan ang sinasabi dito. Iba naman sa inyo, maaari nagtataro reader kayo. Shout out sa mga nanonood sa akin na same profession ko, same career, sabi kanino. Sa mga nagtataro reader or oo, yun. O iba sa inyo, maaari nagpapataro kayo, ganyan. Sa iba sa inyo. And may makakausap ka daw na isa pang lalaki. Mas bata sa'yo. Yun na nakita ko dito. Totoy. No? Pwedeng kasama sa trabaho, pwedeng anak mo, pwedeng kapatid. Basta mas bata siya sa'yo. Yun nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo, is may mga, sa iba kaya huwag kang huwag kang ma-stagnant Kailangan mo talagang mag-focus, no? Sa nakita ko dito. Merong focus to your desire. Magkakaroon ng pagbabago in some aspect of life, pero ang nakikita ko sa iyo, your action kasi ang nakikita ko dapat sa iyo, no? Pero may pupuntahan ka daw o may gagawin kang isang bagay o sitwasyon na tatapusin mo na or a-actionan mo na. Yun ang nakikita ko sa iyo. Energy mo. Energy ni Sagittarius. Or need. Kasi may naghihintay na luck sa iyo. Ibig sabihin, kung may mga problema ka this time, may mga problema pinagdadaanan, may parating na pagtatapos yun. May pagtatapos.
May tulong ano, maaring may tutulong sa'yo o may tutulungan ka. Energy. Meron tayong alien and si Ariel. Si ano, sino ba to? Sabi ka, kalimutan ko, si Rena. Mermaid, Diyos mayo. Okay, andito ka sa sitwasyon mo na you are controlling yourself when it comes sa mga paggastos. Kasi nga siguro nga wala ka talagang pera. Wag naman lahat, di ba? O kaya saktong-sakto lang yung pera mo. Kaya nagkakaroon ka ng pagko-controlling. Yan, sa iba sa inyo. Na andito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay na pagpapasyahan mo na. May mga bagay na didesisyonan mo na. Yun ang nakikita ko sa iyong energy. Nagkakaroon ka ng layunin to start o simulang muli o tapusin ang bagay o sa sitwasyon. Tulad ng sabi ko kanina, nandun ka sa point na yun. Di ba ang ganda na ano mo? Parang also kasi this a full. Ibig sabihin din, and you starting a beginning in life, no? You will back from the basic sa iba sa inyo. Magsisimula kayong muli, may sisimulan ka na, o may tatapusin, o may sisimulang mga bagay-bagay. Pero iba dito, magulo yung isip, no? Dumadating pa na kayo sa magulo ang isip. Kumbaga nagkakaroon pa rin ng frustration. No? Pero may sabi dito, may sabi tuloy. May mga bagay ka na tinitimbang. Umpisahan ko ba o hindi? Babalikan ko ba o hindi? Parang you're thinking. Pero tulad ng sabi ko noong nakaraan, the choices is always available sa iyo. No? Huwag ka magpa-stuck, huwag ka magpa-trap, huwag ka magpa-prostrate, o huwag ka magkaroon ng self-imprisonment sa sarili mo. You need to decide. Kailangan mo i-release yung sarili mo or kailangan mo lumaya sa isang sitwasyon na is not working to you anymore. Anong parating? Sagittarius. Uy, bata, ano yun? Naglalakad sa luneta? Ano yun? Parating kay Sagittarius. Anak, ang buntot mo! Wow! Parating sa'yo. Ang ganda na ito Kaya natin na kung ano ibig niya sabihin. Anak! Oh! Oh! Universe, ano to? Teka lang kuhanin ko. Ano po to? Okay, thank you. Sabi ko na nga ba ito parating sa'yo, bagong simula to no? Sa nakita ko dito, ibig sabihin, ang parating sa'yo, meron ka daw isang sitwasyon na iisipin, o may isip, o you have an idea, na mapanghihinaan ka ng loob. Pwedeng trabaho, anak, dami Pwedeng decision making with something new, or gusto mo tapusin sa buhay mo. Kasi we have the Three of Swords. Mapapanghinaan ka ng loob, malala ko pagpupursige ka sa mga sitwasyon mo. May mga unexpected ito, no? Sa nakita ko dito. Unexpected situation, sa nakita ko dito. May mga magaganap na ganun. Pwede siyang good or bad dito, no? Pero, ang nakikita ko sa'yo dito is, kasi we have the 10 of Pentacles, tsaka 8. Ibig sabihin, hindi man siya ngayong September, October, or with the 10 weeks, or hindi naman siguro pupunta natin. Hindi. Ano lang to, weeks. Ito, no? Ang nakita ko dito is magkakaroon ng pagbabago sa iyo. Unexpected. Yun ang nakita ko sa iyo. And also, may tao na mas may edad sa iyo. O mas nakakataas sa iyo, parang gano'n. May edad o nakakataas sa iyo na magkakaroon kayo ng conversation, pag-uusap, na pwedeng mauwi siya sa stressful, or pwedeng hindi mo siya maintindihan, pwedeng masaktan ka, pwedeng it's more on emotional pain, no? Pwedeng conflict, malaki man o maliit yan, pwedeng ganon.
May taong gano'n. Pwede makapagbigay siya ng depression, yun. Andito rin parating din sa iba, you separate yourself in a situation na it's more on painful, na nalulungkot ka, na nai-stress ka o nade-depress ka, yan. Pwedeng sa tao, pwedeng sa sitwasyon, sa lugar, or pwedeng sa trabaho, pwedeng kung saan man yan, sa relasyon, pwedeng gano'n. Yan. Yung ba yung nagkakaroon kayo ng chronic fatigue? Pwedeng napapagod na kayo, ganyan. Pag napapagod kayo, sa kaiisip, sa kaiisip. May mga lungkot akong nakikita sa'yo. Sana hindi ka umiyak, ano? Sa nakita ko dito. Maring merong din magbibigay sa'yo ng information, communication, message. Pwedeng sa family member. Pwedeng a person who's connected sa'yo, karelasyon, pwede. No? Na ikaw bibigla mo. Ano yung nakikita ko sa'yo dito? May sadness and disappointment eh. Sana hindi mangyari to, no? Yung nakita ko dito. May taong matigas ang ulo dito. Meron. Pwedeng ikaw matigas ulo mo. Ay, may something. Diba? Dali lang. Pwedeng ikaw matigas ulo mo. May taong matigas ang ulo o hindi nakikinig. Talagang dito pa nag-aano yung mga ko, no? Parang, mami, upo kami, linisin mo ha. Yun ang parating sa'yo. Pero gaganda yung buhay mo, oh. Paano siya? Ako ngayon medyo hirap ka. Paganda siya. Sa October, November, mga ganyan. Mag-aano siya. Magiging maganda yung unti-unti. Yan. Iba siya yung maalagang aso, no? Dapat iwasan. Iwasan mo yan. Yung mga taong, alien sa buhay mo. Dapat mong iwasan. Sana walang magkaroon ng conflict, ano? May mga disappointment din kasi ako nakikita eh. Pwede sa kasamaan sa trabaho, ganyan. Hindi kayo magkakaintindihan talaga nito. Ace of Wands. Kung sino man siyang mo. Sagupa. Sagupa eh, no? Dapat mong iwasan. Oh, ba yan? Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, yung pabigla-bigla. No? Iwasan mo pabigla-bigla ka ng action, decision. Yan. Kailangan mo maging patient. Yan. Iwasan mo yung burnout, anxiety, chaos, yung hindi ka ma-awake. Yan. Iwasan mo hindi ka rin ma-awake in your situation. Don't be stagnant. Yan. Iwasan mo yung lack of goal ka, yung katamaran, lack of creativity, alam ko naman you have an ambition, pero hindi ka kasi nakaka-focus. Alam mo yun? Hindi ka nagpo-focus. Ano ka lang, alam mo yung isip. You need to focus din, no? Yan, focus to your ambition. Siyempre, iwasan mo yung mag-doubt ka sa sarili mo, matakot ka sa mga decision mo, or sa mga a-actionan mo, sa mga umpisahan mo, huwag ka matakot, no? Iwasan mo rin yung mag-isip na kabiguan, yung mag-alboroto, ma-mental distress, o yung mga pag-aalala sa buhay na hindi makakatulong para sa'yo. No? Lack of planning, iwasan mo. Siyempre, yung magkaroon ka ng close-minded with comes to halimbawa, meron kang kapamilya or meron kasamahan sa trabaho or someone who's connected sa'yo na nagbibigay sa'yo ng payo. Pero, sarado yung utak mo doon. Parang papasok sa
lalabas sa kabila. Parang gano'n. Iwasan mo yun. Kailangan mo ring makinig. No? Kailangan mo ring, um, baka isa yun sa makapagbibigay to awake you kasi, no? Yan. No, iwasan mo yung mga taong hindi very supportive sa'yo. Iwasan mo yung i-delay or yung i-cancel yung mga bagay o sitwasyon na pwede mong buuin o pwede mong i-structure, itayo, desisyonan, aksyonan, ganyan. Iwasan mo siguro yung mga tao na hindi nag-fit in sa'yo. Yan. Kasi dito rin siya, di ba? Yung mga tao na ayaw sa'yo, umiwas ka na lang umiwas. Alam ko naman umiiwas ka naman. Pero minsan kasi, di ba, susundan ka ng ano eh. Susundan ka ng mga impacto eh, no? Yan. Iwasan mo yung ano ha, yung mag-rush. Yan. Maging impulsive o pabigla-bigla tulad ng sabi ko sa'yo. Tingnan natin ng love mo. Ito na, Sagittarius in love. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Siyempre yung ano ha, iwasan mo rin yung hindi maresolbahan yung mga bagay na kailangan ng tapusin. Love ni Sagittarius. Kamusta po ang love this week ni Sagittarius? Ay, Hermit. Pinag-iisipan ka. Ay, bakit ikaw na naman alien? Diyos me, teka lang. When it comes sa love. Palagi ko yan nagaganyan. Sakit ko ata. Sakit ko na magbunggo. Ano? Okay. When it comes sa love, kung kayo is single, there's an offering. Okay? Ganun. Ikaw mag-offer o siya. Pero sa mga single, there's a new person. Or there's a, ay, dalawa ata ito. Dalawa o tatlo. Pwedeng isa doon is the past, pwedeng dalawa, ganyan. May panag-iisipan ka or siya nag-iisip na dalawa or isa is nakaraan kasi, no? Yun, may parating sa'yo. There's an offering. Dalawa, tatlo. Yun, nakikita ko dito. No? There's an offering. Pero, ang sabi dito, you need to be aware. Huwag ka, sabi ko, di ba, huwag kang mag-impulsive o pabigla-bigla. You need to plan. Pwedeng nagkakaroon ka ng doubt sa isa sa kanila o sa dalawa sa kanila. Yan. Kailangan mo daw makita yung totoong sila ang sinasabi dito. Sa mga single dyan, ha? O maaari may naiisip ka na o may kinakausap ka, no? Maging ano ka daw, ano ka daw, you need to see the fact yung tao na to. So, nakita ko dito. Also, kung kayo is separated, ditong tao na to. So, kung separate kayo, kasi isa sa inyo, no pointed name, walang pangalan dito. Wala pangalan mo. Isa sa kasi sa inyo, sarili lang din yung iniisip. It's more on makasarili. No? Pwede rin na isa sa inyo is may mga bagay o sitwasyon na hindi niya sinasabi sa'yo. Maring may mga past relationship pa siya na hindi pa na let go. Ganyan. Yun na nakikita ko sa iba. Sa mga nagkahiwalay kasi, alam mo na kahit nagkaroon ng pagbabago in this relationship, pilit kang kumakapit sa relasyon or vice versa. No? Dumating ka sa point na yon na pilit kang kumakapit hanggang dumating yung time na nagkaroon ng mga rejection or nagkaroon ka na ng mga madaming katanungan na pumasok sa isip mo na maaring ito is may iba, may connection sa iba, may kinakausap na iba. Yan, nakakaramdam ka na, kumbaga mas more ano yung intuition mo, no? Mas lumalakas yung intuition mo when it comes dito sa sitwasyon na to. Kung ano yung nararamdaman mo, totoo siya, no? Kung may someone siya, oo. Maaari may nalaman ka na rin katotohanan, kaya dumating ka sa point na kinat mo yung tao na to, or vice versa. Kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is in relationship, you try to make it balance yung relationship. Maaring isa sa inyo is always say, pero sa mga magkakahiwalay, kasi may gustong makapagbalikan. Yan. May union.
may union, gusto kanya kausapin, naaalala ka niya, hindi niya alam kung mag-a-action siya or hindi, no? Kung medyo napo-frustrate siya kasi hindi niya alam kung, pero hiling ka daw niya. Maaaring matagal mo siyang kilala. O syempre, karelasyon niya nga eh. Gusto niya daw na magkaroon ng recovery sa iyo. Sabi niya mahalaga ka raw sa kanya. Pero parang nagkakaroon daw ng iwasan, ganyan, or nandun yung thinking about na maaring nag-iba ka na ng direksyon o kaya naman eh may kinakausap ka ng iba. Pero gusto niya ng union. Kung kayo is in, yun nga, magkasama kayo, you try to make it balance yung situation, yun nga lang, may mga sitwasyon lang na nai-stuck or siguro nagkakaroon ng dissatisfaction sa kanya, ganyan. Maaaring palaging itong tao na to nagkakaroon siya ng pagkakasala sa iyo or may mga pagsisinungaling na hindi niya sinasabi at palagi na lang siya nagsisorry, pwedeng ganun. Or may mga ganun. Aware ang bawat isa or maybe ikaw lang aware. Sorry, yan yung turot chakra ko. O maaaring ikaw lang yung aware or siya yung aware sa'yo, no? There's a awareness of situation pero nagkakaroon ng doubt. May mga bagay na gusto mong malaman eh or vice versa, no? Kung hindi ikaw to, siya. Baka meron siyang gustong malaman sa'yo, meron siyang parang gusto kanya kausapin or vice versa, ikaw to ha, gusto mo siyang kausapin na may gusto siyang alamin o may um, gusto niyang sabihin mo sa kanya. Ganun. Yung tao na to. Vice versa tayo ah. Yun ang nakikita ko. May gusto siyang malaman sa'yo. Nakatotohanan? Or information? Parang gano'n. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta po yung money ni Sagittarius? Money ni Sagittarius. Money ni Sagittarius is sweet. Ano po to, universe? Ay, ganun. Okay, when it comes sa money mo. Okay, when it comes sa money mo, ang sabi dito, medyo there's a loss of money, no? Sa nakikita ko sa dito. There's a loss of money. Medyo hindi mo ata nababalanse o hindi mo ata na isasaayos yung pera mo this time, no? Sa nakikita ko dito. Kaya ingat na lang, no, sa money. Yan, medyo hope. Sabi nag-hope pa ako, no? Hope hindi ka mawalan ng pera. Sabi ganun. Yan, ito, kumbaga ito na daw yung kinakailangan mo na daw mag-aksyon. Kailangan mo na daw na ayusin, no? Yung pagdating sa pera mo. Yun ang sinasabi dito. Kailangan mo na daw na itama yung mga maling pag-handle when it comes to money, ha? Wag na yung tulad ng dati. Kailangan ng i-release yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo para makapag-ipon ng pera. Isaayos mong maigi yun, no? Maaring may mga naganap o mga naganap na unexpected na pinagkagastusan, o pagkakagastusan sa pera mo. Ano pa ang pwede nating malaman kay Sagittarius this week? Ano pa po pwede nating malaman, universe? Ay, sun. Lumalabas talaga siya. Ano pa yung lumalabas eh? Uy, pagbabago. May mangyayari daw na pagbabago sa'yo. Also, may mga kasiyahan. No, may mga kasiyahan, magkakaroon sa iba siya ng enlightenment, ganyan. May mga sitwasyon na babaguhin. Yan, sa iba sa inyo is may mga opportunity. No, halimbawa, maaari magkakaroon ng recovery in a past opportunity. Pwedeng love life, pwedeng trabaho, ganyan. At sa iba sa inyo. O kaya naman, may makikipag-communicate sa iyo.
Pwedeng kapatid mo, pwedeng a person who is in a distance o nagkaroon ng distansya sa inyo. Kilala mo siya, matagal na. Yan. And then also, ang nakikita ko sa'yo dito, happiness. Baka may mga celebration, may mga enjoyment situation. Also, ang nakikita ko dito, enlightenment sa iba. Enlightenment and may tao dito na magkakaroon kayo ng open up or magkakaroon ng pag-uusap for success situation. Pwedeng plano, pwedeng may mga bagay na gusto nyo i-progress, pwedeng may mga bagay na ipiprepare nyo sa iba, pwede rin na mga bagay na gustong subukan, parang ganun. Yun ang nakita ko sa iba. Hala, may pupo na naman si mami. Ano ba yan, anak? Nagawa mo naman akong pupuan eh. Tingnan natin ang advice. May hinihintay ka? Sino dito may hinihintay? Or nagkakaroon ka ng sa sarili mo. Huwag kang mag-doubt sa sarili mo ha. Advice po universe. Kay Sagittarius. This week. Ay, gamin na eh. Okay. Okay, ang advice sa'yo, okay, tama naman. 9-9, no? Okay, ang advice sa'yo, ang sabi dito is taking to the higher path. Starting your beginning in life, you need to take it action. Siyempre, take it action, be creative, and making things happen. And then, syempre, mag-focus ka raw sa mga pangarap mo sa buhay. Mag-trust ka daw sa intuition mo. Ito na yung pagkakataon mo o ito na yung time, no, na sinasabi na kailangan mo magpasya sa buhay. Ano ba daw yung gusto mo talaga? Ano ba daw yung gusto mong mangyari talaga? Kontento ka na ba na yung anong meron ka sa ngayon? O gusto mo pang magkaroon ng expansion o magkaroon ng growth sa sarili mo? Kung gusto mo nun, ito na yung time daw na kailangan mo magkaroon ka ng self-evaluation kung ano mga bagay na you want to let go, decision changing, kung may mga bagay na kailangan baguhin, i-transform, may mga bagay na actionan na ang sinasabi dito, no? Tapusin yung mga bagay na yon. Eh, syempre, this is a time na sinasabi niya na you need to awake in your situation this time. Huwag ka lang daw isip ng isip, no? Kailangan mong maintindihan at kailangan mong bumangon o ano yun? Magkaroon ng kamalayan, no? Tagalog naman, tagasalong Tagalog, ng kamalayan, and you need to use your common sense. Then, ang sinasabi dito ha, na kung ano ba talaga yung gusto mo sa buhay mo. Kontento ka na ba with the 9-9? It's up to you. Di ba? Masarap naging 10 to, di ba? Oh. Eh, di ano pang gagawin mo? Aba, ito na. Huwag ka lang manifest ang manifest. Lumipad ka. Lumipad ka na. Oh, lumipad ka na. Ano bang ginagawa mo dyan? Mag-explore ka na mag-explore. Huwag ka lang himas ng himas. Walang lalabas na himala. Arigato namaste, God bless.